Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng malalayong bundok, iniiwan ang bakas ng pulang kahel na kumakalat sa buong kalangitan. Ang malawak na palayan ng maliit na baryo ay kumikislap sa gintong liwanag, humahaplos sa hangin ng hapon. Nakaupo si Juan sa gilid ng bukirin, nakalaylay ang mga paa, nilalaro ng kamay ang mabibigat na butil ng hinog na palay. 10 taon pa lamang siya, ngunit sanay na sa amoy ng putik, huni ng mga kuliglig, at init ng lupang tinubuan. "Juan!" sigaw ni Mang Jose, ang kanyang lolo, mula sa malayo. Dahan-dahang lumapit ang matandang lalaki na may suot na lumang salakot. May dala siyang karit at nakapatong sa kanyang balikat ang isang bungkos ng bagong ginitang palay. Basang-basa ang kanyang kamiseta sa pawis, ngunit bakas pa rin sa mukha ang saya. Mabilis na tumakbo si Juan at inabot ang bungkos ng palay mula sa kamay ng lolo. "Lo, bukas po ba mag-aani ulit tayo?" tanong niya. Kumikislap ang mga mata. Bahagyang ngumiti si Mang Jose at hinaplos ang ulo ng apo. "Oo naman, pero sapat na ang ngayon. Ang taong marunong magpahinga ang siyang nakakapagtrabaho ng matagal. Ganyan din ang lupa. Kailangan nitong magpahinga upang muling magbigay ng gintong ani." Magkasabay silang naglakad pa uwi sa may pilapil. Habang naglalakad, tumingin si Juan sa malawak na palayan. Puno ng pagtataka ang kanyang isip. "Lo, bakit po ang palay kailangan ng mahabang panahon bago mahog? Bakit hindi na lang mabilis lumaki gaya ng mga damo sa tabi ng daan?" Tahimik na nag-isip si Mang Jose bago sumagot sa malumanay na tinig. "Ang palay ay binhi ng pagtitiyaga. Itinuturo nito sa tao na walang bagay na dumarating agad-agad. Kailangan ng araw, ulan, kamay na mag-aalaga, at higit sa lahat panahon, tandaan mo, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay yaong matagal hintayin." Nanahimik si Juan, ngunit may kakaibang damdamin na gumising sa kanyang dibdib. Para bang may mas malalim siyang naririnig kaysa sa mga salita ng lolo. Ang palayan sa kanyang harapan, kasabay ng simoy ng hangin, tila may bulong na isinisiwalat. Pagdating nila sa bahay, naghanda na si Aling Rosa, ang lola ni Juan, ng hapunan. Ang munting bahay na yari sa kahoy, nakatago sa ilalim ng mga puno ng niyog, ay may halimuyak ng usok mula sa kalan at amoy ng inihaw na isda. Umupo si Juan, sabay kain, habang pinapakinggan ang usapan ng mga lolo't lola. Para sa kanya, ang mga gabing tulad nito ang pinakapanatag na sandali sa mundo. Matapos kumain, tumakbo siya sa balkonahe at nahiga, nakatingala sa kalangitan. Libu-libong bituin ang kumikislap na tila mga matang nakamasid. Ang huni ng kuliglig, palaka, at ang alon mula sa malayong dagat ay nagsanib bilang himig ng gabi. Ipinikit niya ang mga mata at malinaw na narinig ang bulong ng palay mula sa malayo. Sa kanyang imahinasyon, ang mga butil ng hinog na palay ay naging mga munting kaibigan, sumasayaw sa madilim na langit. Sila'y bumubulong. Upang lumaki, kailangang matutong maghintay. Upang maging gintong hinog, kailangang tiisin ang ulan at araw. Gaya ng tao, ang pagtanda ay nangangailangan ng pagtitiyaga. Dahan-dahang nakatulog si Juan. Ang bulong ng palayan at ang banayad na tinig ng kanyang mga lolo't lola ay naging walang hanggang duyan. Naghatid sa kanya sa panaginip. Gabing iyon, na naginip si Juan ng isang kakaibang panaginip. Nakita niyang nakatayo siya sa gitna ng isang napakalawak na palayan, ngunit hindi ito ang karaniwang palayan ng kanilang baryo. Isa itong walang hanggang bukirin, walang hangganan, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bawat butil ng palay ay kumikinang na parang maliliit na ilawan, sumasayaw sa ihip ng hangin, umaawit ng isang himig na hindi pa niya narinig. "Juan," isang banayad na tinig ang umalingaw-ngaw, wari nagmumula mismo sa mga butil ng palay. Lumingon siya at napansin na lalo pang umuugoy ang mga tangkay. Mula roon, nagsilabasan ang maliliit na nilalang, kasing tangkad lang ng isang daliri. Sila'y mga diwata ng palay, may buhok na kasing sinag ng araw, kasuotan na kulay berde gaya ng dahon, at mga matang kumikislap na tulad ng mga bituin. Lumapit ang isa sa kanila at nagsalita sa tinig na parang awit. "Kami mga anak ng lupa at langit.
lumalaki kami sa pagtitiyaga ng panahon. Juan, ikaw man ay lalaki at gaganda ang kinabukasan kung marunong kang makinig at maghintay. Namangha si Juan, nakanganga sa pagtataka. Inabot niya ang isa at naramdaman ang init na dumaloy sa kanyang palad. Hinawakan nila ang kamay niya at inakay siya sa walang katapusang hanay ng mga palay. Sa bawat hakbang, lumilitaw ang mga kwento. May butong sumusibol sa ulan, may palay na namumulaklak sa ilalim ng araw, at may magsasakang yumuyuko upang maghasik at mag-ani. Isang buhay na larawan ang nabuo sa kanyang harapan. Tinanong niya, "Bakit ninyo ipinapakita sa akin ito?" Ngumiti ang diwata. "Dahil dalisay ang iyong puso, marunong kang magmahal sa palayan. Matututuhan mo na ang lahat ng mahalaga ay nangangailangan ng pag-aalaga at paghihintay. Gaya ng palayang bumubuhay sa buong baryo, gayon din ang pag-ibig at tiwala na bumubuhay sa kaluluwa." Tumango si Juan at naramdaman ang kakaibang saya na dumaloy sa kanyang puso. Ngunit unti-unting naglaho ang palayan, tila hamog na natutunaw sa araw. Ang awit ng mga butil ng palay ay lumalabo, humihina, napabalikwas siya at nagising. Madilim-dilim pa, ngunit unti-unti nang sumisilip ang liwanag. Bumabalot ang hamog sa mga puno ng saging at mga patak ng tubig ay kumikislap sa bubong na pawid. Umalingaw-ngaw ang tilaok ng manok mula sa malayo. Umupo si Juan at sa kanyang dibdib ay nananatiling nakaririnig ng tinig mula sa panaginip. Maaga nang gising si Mang Jose, nakaupo sa balkonahe at pinapatalas ang karit. Paglabas ni Juan, ngumiti ang matanda at nagtanong, "Apo, anong panaginip ba ang bumihag sa iyo? At tulog na tulog ka?" Ngumiti si Juan at niyakap ang kanyang lolo. "Lo, napanaginipan kong nakikipag-usap sa akin ang palayan." Natawa si Mang Jose at kumislap ang kanyang mga mata sa kabaitan. "Laging nakikipag-usap ang palayan, apo. Kakaunti lang ang marunong makinig. Maswerte ka." Inaplos niya ang ulo ni Juan at inakay palabas patungo sa bukirin. Sumabog ang liwanag ng araw sa buong paligid. Ang hamog ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Ang mga tangkay ng gintong palay ay kumikilos na tila nakangiting bumabati ng magandang umaga. Pinikit sandali ni Juan ang mga mata. Hinayaang ang liwanag ng araw ay gumuhit sa kanyang mukha at dama niya ang katiyakan na ang palayan ay tunay na bumubulong sa kanya bawat araw, bawat oras. At mula sa araw na iyon, tuwing tumatahak siya sa bukirin, hindi na niya tinitingnan ang palay bilang simpleng halaman. Sa kanyang mga mata, sila'y naging mga tapat na kaibigan, nagtuturo sa kanya ng kahulugan ng buhay, ng pagtitiyaga at ng pag-asa. Napakaliwanag ng buwan noong gabing iyon. Ang liwanag nitong pilak ay bumabalot sa buong nayon, dumadaan sa mga bubong na pawid at gumuguhit ng malalabong sinag sa lupa. Ang huni ng mga kuliglig ay umaalingaw-ngaw sa paligid, wari bang nakikisabay sa paghinga ng gabi. Sa loob ng simpleng bahay na yari sa kahoy, nakahiga si Juan, nakabalot sa banig at nakadilat ang mga mata, hindi pa makatulog. Narinig niya ang boses ng kanyang lola, si Aling Rosa, na marahang tumatawag mula sa loob. "Juan, halika rito, kukwentuhan kita." Mabilis na tumakbo si Juan papunta sa beranda. Nakaupo roon si lola sa tabi ng lamparang degas. Ang kanyang buhok na puti ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Katabi niya ang lumang abaniko at isang maliit na kahong kahoy na lagi niyang iniingatan, puno ng mga alaala mula noong kabataan. Umupo si Juan, isinandal ang ulo sa balikat ni lola at nakaramdam ng init ng pagmamahal. Noong unang panahon, nagsimula siyang magsalita sa mabagal at malambing na tinig. Sa isang malayong bundok, may isang prinsesang nagngangalang Mayumi. Siya ay maganda at mabait, ngunit namumuhay ng nag-iisa sa gitna ng gubat. Isang araw, narinig niya ang tinig ng mga bituin na nagsabi, "Magtiwala ka sa iyong puso, sapagkat kung saan may pag-ibig, nandoon ang liwanag na gagabay sa iyo." Nakinig si Juan ng buong atensyon. Ramdam niya ang bawat salita ng kanyang lola na tila humahalo sa himig ng gabi.
nagiging isang malambing na awit. Unti-unting bumibigat ang kanyang mga mata, ngunit lumilipad ang isipan kasabay ng kwento. Naglakbay si Mayumi sa buong kagubatan, nakatagpo ng iba't ibang nilalang, mga ibon, pusa, at maging mga bulaklak na marunong umawit. Sa huli, natagpuan niya ang isang maliit na baryo na tinitirhan ng mga mababait na tao. Malugod nila siyang tinanggap, tinuruan siyang magtanim, mag-ani ng palay, at sabay-sabay silang umawit sa ilalim ng buwan. Hindi na siya muling naging nag-iisa. Huminto si Aling Rosa at marahang hinaplos ang buhok ni Juan. Alam mo ba, Apo, bawat isa sa atin ay may sariling baryo sa puso. Doon natin natatagpuan ang kapayapaan at laging nagniningning ang liwanag ng pag-ibig. Napatingala si Juan sa kanyang lola, kumikislap ang mga mata. Lola, ang baryo sa puso ko. Nandoon sina lolo at lola, sina nanay at tatay, at pati na rin ang mga palayan, tama po ba? Ngumiti si lola at niyakap ng mahigpit ang apo. Tama ka, Apo. At ang baryong iyon ay lalaki kasabay mo. Basta marunong kang magmahal at mag-ingat. Sa labas, lalo pang nagningning ang buwan. Tinatanglawan ang maglola na magkatabing nakaupo. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagdadala ng halimuyak ng palay mula sa malalayong bukirin. Unti-unting pumikit si Juan, at ang kwento ni Lola ay tila naging bahagi ng himig ng buwan, isang matamis na awit ng paghele. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na naglalakbay kasama ang prinsesang si Mayumi, tumatawid sa bundok at gubat patungo sa payapang baryo. Doon, naghawak kamay ang lahat at sabay-sabay na sumayaw sa ilalim ng buwan. Umaalingaw-ngaw ang awit sa buong kalangitan. Kinabukasan, nagising si Juan na may kakaibang pakiramdam. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang panaginip kagabi. Siya at ang prinsesang si Mayumi ay sumasayaw at umaawit sa mahiwagang baryo. Parang naririnig pa niya ang malinaw na tawa ng prinsesa, kasabay ng huni ng mga ibon sa bubungan. Tumakbo si Juan papunta sa bakuran, kung saan nagtatali ng mga dayami si Mang Jose. "Lolo!" sigaw niya. "Nanaginip ako tungkol kay Prinsesa Mayumi." Kinuwentuhan ako ni Lola kagabi, at sa panaginip ko, lumitaw talaga siya. Naglakad kami sa gubat, tapos nakarating sa baryong binabalot ng liwanag ng buwan. Ang saya-saya ng lahat doon. Tumingala si Mang Jose. Kumikislap ang mga mata sa ngiti. Ang mga panaginip ng mga bata ay malinis, tulad ng tubig mula sa batis. Pero nakikita mo ba, Apo? Ang kwento ng lola mo ay parang buhay din sa tunay na mundo. Kung nais mong matagpuan ang kaligayahan, dapat mong buksan ang iyong puso, matutong magmahal at magbahagi. Tandaan mo, hindi lamang iyan nasa panaginip. Dito mismo sa baryo natin, may mga ganyang bagay. Tumango si Juan, ngunit nananatili pa rin sa kanyang isip ang liwanag ng buwan na bumabaha sa mga palayan. Kinagabihan, muling sumikat ang buwan mula sa likod ng mga niyog. Muli ring nagtungo si Juan sa beranda, kung saan nakaupo pa rin ang kanyang lola sa tabi ng lamparang de gas. Sa gabing iyon, ibang kwento naman ang kanyang narinig, ngunit tulad din ng dati, puno ito ng liwanag ng buwan. Noong unang panahon, nagsimula ang lola. May isang binatang nagngangalang Amado. Gabi-gabi, nakaupo siya sa baybayin, pinagmamasdan ang buwan. Nais niyang makuha ang liwanag nito upang maliwanagan ang buong baryo. Kaya't sumakay siya sa bangka at pumalaot. Sinusubukang abutin ang buwan mula sa dagat. Ngunit palayo ng palayo ang buwan hanggang sa mapagtanto niya, ang buwan ay hindi para sa isang tao lamang. Ito ay para sa lahat. Doon lamang ito nagiging pinakamaganda kapag nagbibigay liwanag sa lahat ng dako. Sumandik si Juan, nag-iisip. Kaya pala, ang buwan ay parang pagmamahal ng mga magulang at ng lolo't lola sa akin. Ano po? Kapag itinago lang para sa sarili, maliit ito. Pero kapag ibinahagi sa buong pamilya at sa baryo, sisinag ito magpakailanman. Naramdaman ni Aling Rosa ang init sa kanyang puso. Tumango siya at ngumiti ng may lambing. Naintindihan mo na, Juan. Ang pagmamahal ang nagpapalakas sa tao, at tulad ng buwan, lalo itong kumikinang kapag ibinabahagi. Sumandal ang bata sa balikat ng kanyang lola, dahan-dahang pumikit.
Sa labas, umaalon ang tunog ng mga dahon ng niyog, humuhuni ang mga kuliglig, at maririnig ang banayad na hampas ng mga alon, parang himig na kaagapay ng kwento. Ang sinag ng buwan ay dumaan sa siwang ng bintana, marahang bumalot sa mukha ng batang inaantok. Sa kanyang panaginip, nakita ni Juan ang sarili na nakasakay sa bangka tulad ni Amado. Ngunit sa halip na habulin ng buwan, hinayaan niyang bumaha ang liwanag nito sa dagat, nagliliwanag para sa mga isdang lumalangoy at gumagabay sa mga mangingisdang pauwi. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya, ang tunay na kaligayahan ay kapag ang liwanag ay naipapamahagi sa lahat. Gabing iyon, ang tinig ng lola sa pagkukwento, ang sinag ng buwan sa beranda, at ang mga panaginip na sunod-sunod ay dumikit sa murang puso ni Juan at nagtanim doon ng isang buto. Ang buto ng pagmamahal at pagbabahagi. Gabing iyon, hindi makatulog si Juan. Sa kubong kawayan, ang alon mula sa malayo ay humahampas sa pampang na parang malungkot na himig, ngunit sa dibdib niya ay may ibang mga alon marahas at mahirap unawain. Nagpabalik-balik siya sa higaan, iniisip ang mga sinabi ni Mang Jose ngayong hapon tungkol sa pagtitiyaga, sa pakikinig sa dagat, at sa mga aral na maririnig lamang ng pusong bukas. Sumilip ang bagong buwan sa siwang ng bintana, nagbibigay ng mapusyaw na liwanag sa lumang banig. Marahang bumangon si Juan at lumabas. Ang hanging dagat sa gabi ay maalat, may dalang amoy ng lumot at walang katapusang ugong. Umupo siya sa buhangin, nakatanaw sa malayo. Ang dagat ay tila isang napakalaking salamin, tahimik ngunit malawak, pamilyar ngunit mahiwaga. Talaga bang nakikipagbulungan ang dagat? Tanong ni Juan sa sarili. Parang tugon. Biglang humampas ang hangin at umalo ng tubig. Lumilikha ng mapuputing buhawi sa dalampasigan. Pumikit siya at hinayaan ang tunog ng alon na lumunod sa kanyang pandinig. Noong una, puro ingay lamang, ngunit unti-unti, nakilala niya ang maayos na himig, parang mabagal na paghinga ng isang mabait na matanda. At sa loob ng ritmo, may narinig siyang malabong paalala. Huwag magmadali, huwag magpaligaya. Hayaang dumaloy ang lahat sa sarili nitong agos. Kinabukasan, nakita ni Mang Jose si Juan, nagising na ng maaga, nakaupo at nakatanaw sa dagat. Lumapit siya, may hawak na tinagpiang lambat. Hindi ka ba nakatulog, apo? Tanong niya, sa malumanay ngunit matibay na tinig. Tumango si Juan. Lo, sinabi ninyo kahapon na makinig sa dagat. Sinubukan ko. At parang narinig ko itong nagsasabing, huwag magmadali. Totoo ba iyon? O guni-guni lang? Ngumiti si Mang Jose. Hindi sa panunuya, kundi sa pag-unawa. Hindi iyon guni-guni, Juan. May tinig ang dagat, ngunit hindi lahat ay marunong makinig. Ang padalos-dalos ay tanging hampas ng alon ang naririnig, ngunit ang matiisin ay nakakatuklas ng himig. Nagsisimula ka ng masalat, ang diwa ng pagtitiyaga. Naramdaman ni Juan ang bahagyang pagmamalaki, ngunit puno pa rin ng tanong. Lo, may iba pa po ba akong maririnig? Napakarami. Ngunit hindi sa isang araw o linggo, habang buhay nagtuturo ang dagat. Kapag mas matiyaga ka, mas marami kang maririnig. Ipinatong ni Mang Jose ang magaspang, ngunit matatag na kamay sa balikat ng apo. Damang-dama ni Juan ang init, tila isang tulay na nag-uugnay sa dalawang henerasyon. Nang araw na iyon, muling pumalaot ang dalawa. Ang dagat ay bughaw at malawak. Dahan-dahang itinulak ng hangin ang kanilang bangka. Hindi tulad ng dati, hindi na nagtatanong ng sunod-sunod si Juan. Pinili niyang manahimik, nagmasid sa paraan ng lolo, sa paghahagis ng lambat at paghila ng tali. Pinakinggan niya ang pag-agos ng tubig sa gilid ng bangka, ang mabilis na sigaw ng mga ibong dagat, at ang paghila ng lambat na bumibigat sa isda. Lahat ng ito'y parang isang awit na walang salita, nagpapaalala na ang buhay sa paligid ay may sariling himig. Pagbalik nila, hindi man puno ang basket ng isda, sapat na ito para sa hapunan at ipagbili sa mga kapitbahay. Tiningnan ni Juan ang huli at ngumiti. Hindi kasing dami ng una,
Pero masaya ako, Lo. Tumango si Mang Jose. Hindi mahalaga kung marami o kaunti ang huli. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang natutunan mo at natuto ka ng makinig higit pa iyon sa isang malaking huli. Kinagabihan, nakaupo si Juan sa beranda, pinagmamasdan ang lolo habang nagtatagpi ng lambat sa ilalim ng dim na lampara. Mabagal, maingat, bawat buhol ay parang hibla ng isang buhay na puno ng pagtitiyaga. Napaisip si Juan, kung matututo rin akong magkaroon ng ganitong kapanatagan, hindi lang ako magiging mabuting mangingisda, kundi magiging mas mabuting tao rin. Sa labas, muling bumulong ang dagat at ngayon, mas malinaw na ang kanyang naririnig. Hindi lamang ito hampas ng alon, kundi tinig ng panahon, ng pagkakapit-bisig, ng matibay na buhay sa maliit na baryo. At sa bulungang iyon, nadama ni Juan na hindi na siya nag-iisa. Nagtatapos ang Kabanata 3 sa larawan ng batang nakaupo sa buhangin, nakapikit at nakikinig sa tinig ng dagat. Hindi na ito estranghero, kundi isang kaibigang matiyagang nagtuturo sa kanya ng mga simpleng aral ng buhay. Tahimik at payapa ang mga araw na lumipas. Unti-unti nang nasanay si Juan sa buhay sa baryong mangingisda. Tuwing umaga, sumasama siya kay Mang Jose sa pangingisda. Tuwing hapon ay tumutulong siyang mag-ayos ng lambat at sa gabi na may nakikinig siya sa mga lumang kwento ng kanyang lolo. Para kay Juan, ang dagat ay hindi na lamang lugar na pinagmumulan ng huli, kundi isa ring kaibigang mabait ngunit mahigpit. Natutunan niyang makinig sa alon, magbasa ng direksyon ng hangin at higit sa lahat, matutong maging matiyaga. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos sila ng lambat ni Mang Jose, biglang dumilim ang langit. Nagbago ang ihip ng hangin, mabilis at marahas, kasunod ang pagdating ng maiitim na ulap. Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao pauwi sa kanilang mga kubo, nagsisigawan. "May bagyo! Paparating ang bagyo!" Napatitig si Juan sa dagat at nakita ang mga along nagngangalit, sumasabog ang mapuputing bula at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang mga payapang araw na lumipas, ngunit ngayon tila naging halimaw ang dagat na umaatungal. "Lolo, anong gagawin natin?" sigaw ni Juan, nanginginig. Payapang tiniklop ni Mang Jose ang lambat. Mababa ngunit matatag ang kanyang tinig. "Una sa lahat, huwag kang matakot. Ang bagyo ay dumarating at umaalis din. Ang tungkulin natin ay manatiling matatag. Huwag labanan ang dagat, kundi sumabay dito." Nanginginig man, tumulong si Juan. Ngunit sa kanyang pagkabalisang kamay, nagkabuhol-buhol ang mga lubid. Mahinahon pa ring isinunod ni Mang Jose ang pagtanggal ng bawat buhol. Walang bahid ng pagkagalit. Nagsimula nang bumuhos ang malalakas na patak ng ulan. Dumadampi sa balat na parang mga latigo. Humahaginit ang hangin. Pinapagpag ang bubong ng kanilang kubo. Nang matapos ang lahat, dinala siya ni Mang Jose sa loob. Magkatabi silang naupo, habang kumikislap-kislap ang lamparang digas at umaatungal ang bagyo sa labas. Niyakap ni Juan ang kanyang mga tuhod. Malaki ang mga matang puno ng pangamba. "Natatakot po ako, Lolo. Galit ang dagat." Ipinatong ni Mang Jose ang magaspang niyang kamay sa balikat ng bata. "Hindi nagagalit ang dagat, Juan. Paalala lamang ito sa atin na ang buhay ay hindi laging payapa. Ang unos ay bahagi ng dagat, gaya ng mga pagsubok na bahagi ng buhay ng tao." Napatingala si Juan at nasilayan ang kakaibang kapayapaan sa mga mata ng kanyang lolo. Nagpatuloy ito. "Kita mo, apo, ngayong gabi tinuruan ka ng dagat ng isa pang bagay. Hindi lang ang pagtitiyaga, kundi ang lakas ng pagiging kalmado. Kapag kaya mong manatiling payapa, makikita mo ng malinaw ang landas kahit sa gitna ng unos." Umalingaw-ngaw ang kulog. Ikinagulat ni Juan. Ngunit ang mga salita ng lolo ay tila naging tali na pumipigil sa kanya sa pagkataranta. Huminga siya ng malalim, pumikit, at nakinig sa tunog ng ulan at alon. Sa kabila ng kaguluhan, naramdaman niya ang pamilyar na tibok. Humihinga pa rin ang dagat, masigla lamang at mas matindi. Gabi ring iyon, umatungal ang bagyo, ngunit hindi na nanginig si Juan. Nakinig siya sa mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga unos noong kabataan nito.
Nawalan man siya ng lambat o bangka, kailanman ay hindi niya nawala ang tiwala na muling magiging maamo ang dagat. Kinabukasan, humupa ang ulan at nawala ang bagyo. Kumislap ang mahinang araw, tinatanglawan ang mga kubong bahagyang nayayanig at mga punong niyog na naputol. Magulo ang baybayin, ngunit muling bumalik ang dagat sa kanyang karaniwang paghinga. Lumabas si Juan, sinamyo ang halimuyak ng lupa at alat matapos ang unos. Nakita niyang kahit may pinsala, hindi sumuko ang mga taga-baryo. Nagtutulungan ang matatanda na itayo muli ang mga bubong. Ang mga babae ay nagtitipon ng tuyot panggatong at ang mga bata ay masayang namumulot ng mga kabibing inanod ng alon. Natanaw niya si Mang Jose na muling inaayos ang nabasang lambat. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Juan na ang pagtitiyaga ay hindi lamang para sa pangingisda, kundi para rin sa pagtagumpayan ng mga unos ng buhay. Mahinang bumulong si Juan, galit ang dagat kagabi, ngunit ngayon ay banayad na ulit. Lolo, palagay ko, naiintindihan ko na. Ngumiti si Mang Jose, bakas ang lalim ng mga kunot sa kanyang mga mata. Tama ka, Juan. At ikaw man ay magiging ganoon. May oras ng kahinaan, may oras ng lakas, basta't marunong kang bumalik sa sarili mo. Nagtapos ang kabanata 4 sa tanawin ni Juan na nakaupo sa basang buhanginan, nakatanaw sa malayong karagatan, at sa kanyang dibdib ay unti-unting sumisibol ang bagong pananalig. Anumang unos ang dumating, matatag siyang makakabangon kung marunong siyang manatiling payapa at makinig sa tinig ng dagat. Pagkaraan ng bagyo, muling bumalik ang dagat sa katahimikan. Sa mga araw na maaraw, ang tubig ay kumikislap na parang hiyas at sumasalamin sa malawak na kalangitan. Naramdaman ni Juan na luminis din ang kanyang kalooban, wari na hugasan ng unos ng nagdaang gabi. Sumama siya kay Mang Jose sa laot at ngayon, hindi na kasing babae ng dati ang kanyang mga kamay at mas matalim na ang kanyang mga mata. Isang umaga, habang palayo ang bangka, biglang napansin ni Juan ang isang napakalaking anino sa ilalim ng malinaw na tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginginig ang kamay. Lolo! Sa ilalim, may napakalaki. Sumilip si Mang Jose at marahang tumango. Isa iyong dambuhalang lapu-lapu. Halos kasing laki ng kalahati ng bangka. Kumislap ang mga mata ni Juan. Ang ganoong kalaking huli ay kayamanang bihira, sapat upang pakainin ang buong baryo sa maraming araw. Umigting ang kanyang dugo, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lolo, hulihin natin, sabik niyang sabi. Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Jose, ngunit nanatiling payapa ang tinig. Hindi madali, Juan. Napakalakas ng isdang iyan. Kung hindi mag-iingat, mapupunit ang lambat o baka matumba ang bangka. Pero, paano kung magtagumpay tayo, Lo? Singit ni Juan, puno ng tapang at pagnanais. Matagal siyang tinitigan ng matanda bago marahang bumuntong hininga. Maaari nating subukan. Ngunit tandaan mo, ang kasakiman at padalos-dalos ang nagdadala sa tao sa kabiguan. Naghanda sila. Mahigpit na hinawakan ni Juan ang lubid habang nag-aalab ang kanyang dibdib at nakatutok ang mga mata sa dagat. Lalong luminaw ang anyo ng isda, paikot-ikot na tila nanunukso. Nang ibinaba nila ang lambat, ibinuhos ni Juan ang lahat ng lakas. Naramdaman ang matinding bigat sa ilalim. Nagpumiglas ang isda at yumanig ang bangka. Dahan-dahan, Juan, sigaw ni Mang Jose. Huwag mong pilitin. Ngunit nadala ng pananabik si Juan. Hinila niya ng mariin, gustong mabilisang maiakyat ang dambuhala. Umigting ang lambat, dumulas ang lubid sa kanyang kamay na parang apoy na nagmarka. Kumawala ang isda. Nagpabagsak ng tubig sa paligid at muntik nang itagilid ang bangka. Mabilis na kumilos si Mang Jose. Hinawakan ng sagwan, sabay-sabay na humila ayon sa galaw ng isda. Malinaw ang kanyang tinig sa pagitan ng hampas ng alon. Hindi lakas ang kailangan, Juan, kundi ritmo. Makisabay, wag labanan. Hingal at basang-basa, napatingin si Juan sa matanda. Nakita niya ang matatandang kamay na matatag at maingat. Bawat galaw ay may tiyaga at tiyak. Unti-unting nanghina ang isda, bumagal ang paglangoy,
Noon lamang dahan-dahang hinila ni Mang Jose ang lubid, parang hinahabi ang kanyang lambat. At sa wakas, lumitaw ang dambuhalang isda. Kumikislap ang kaliskis sa ilalim ng araw. Ang mga matang maitim na parang hiyas. Namangha si Juan, halos hindi makapagsalita. Ngunit sa mismong sandali, na halos madakma na nila, pumiglas ang buntot ng isda. Winasak ang isang bahagi ng lambat at tuluyang naglaho sa kailaliman. Natigilan si Juan. Nanlamig ang kanyang dibdib. Nawala na lo. Halos pabulong niyang sabi. Tahimik na inupuan ni Mang Jose ang lambat. Inayos ang napunit na bahagi. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita. Kita mo, apo, ang pagmamadali ang nagpalampas sa iyo ng pagkakataon. Higit pa sa isda, mas mahalaga ang aral na iniwan nito. Napayuko si Juan, tumulo ang kanyang luha. Naalala niya kung paano siya nagmadali. Kinalimutan ang babala ni Lolo. Napuno siya ng hiya at pagsisisi. Marahang ipinatong ni Mang Jose ang kamay sa kanyang balikat. Huwag kang malungkot, apo. Maaaring nawala ang isda, pero nanatili ang aral. Sa darating na panahon, marami pang mga dambuhalang isda, hindi lamang sa dagat kundi sa buhay. At makukuha mo lamang ang mga ito kung matuto kang maging matiisin at payapa. Mula sa mga matang namumula, nagningning ang bagong liwanag. Tumango si Juan. Naiintindihan ko na, Lolo. Sa susunod, hindi na ako magmamadali. Tahimik silang umuwi, kasabay ng mahinang pag-alon. Sa isip ni Juan, nananatiling lumalangoy ang isdang iyon, hindi na bilang huli, kundi bilang alaala, na ang dagat ay nagbibigay gantimpala sa mga marunong maghintay. Nagtapos ang Kabanata 5. Sa ilalim ng nagliliyab na dapit hapon, nakatingin si Juan sa tubig. Mahina niyang bulong, isang araw, muli tayong magkikita, at sa pagkakataong iyon, magiging matiisin ako, gaya ng itinuro ng dagat. Sumilip ang araw mula sa malayong abot tanaw, nagbubuhos ng gintong liwanag sa maliit na baryo ng mga mangingisda. Humalo ang tilaok ng manok sa banayad na hampas ng mga alon. Nagising si Juan, humikab ng malalim at lumabas mula sa kubong kawayan. Ngayon, tila payapa ang dagat, na para bang may tinatago itong lihim. Nakita niya si Mang Jose na nakaupo na sa buhanginan, ang mga mata nakatuon sa bughaw na dagat. Wala siyang dalang lambat, ni naghahanda ng bangka gaya ng nakasanayan. Sa halip, may hawak siyang maliit na kahong kahoy, luma at kupas sa alat ng dagat. Namangha si Juan, agad na lumapit ng may pagtataka. Lolo, hindi po ba tayo lalayag ngayon? Marahang umiling si Mang Jose. Hindi inaalis ang tingin sa dagat. Ngayon, may iba tayong pag-aaralan, hindi sa laot. Umupo si Juan sa tabi niya, ang mga mata nakatuon sa kahon. Tahimik si Mang Jose ng matagal bago binuksan ang takip. Sa loob ay may mga dilaw na papel, ilang lumang larawan na halos burado, at isang malaking kabibe na makintab, kakaiba sa lahat ng kabibeng nakita ni Juan. Mga alaala ito, Juan. Mabagal ang tinig ni Mang Jose. Bago ako maging matandang nakatira sa tabi ng dagat, naging binata rin ako tulad mo nangarap, nagmadali, at nakaranas ng mga pagkatalo. Tahimik si Juan. Mabilis ang tibok ng puso. Bihira magsalita si Mang Jose tungkol sa kanyang nakaraan. Noon, nakatagpo rin ako ng isang malaking isda tulad ng nakita mo noong nakaraang linggo. Nagpatuloy siya, marahang hinawakan ng malabong larawan. Pero sobrang sakim ako. Gusto kong mahuli ito kahit ano paman para ipakita sa buong baryo na magaling ako. Huminto siya at nagbuntong hininga. Napatigil si Juan, takot na makialam. Ang naging kapalit, lahat ay nawala. Nakawala ang isda, napunit ang lambat, tumaob ang bangka sa gitna ng alon, at isang matalik kong kaibigan hindi na nakabalik. Namamaos ang tinig niya. Noon ko natutunan, ang dagat ay hindi para sakupin, kundi para samahan. Sino mang magtatangkang ipilit ang kanyang kagustuhan sa dagat ay magbabayad ng mahal. Nanginig ang dibdib ni Juan. Bigla niyang naalala ang sariling pagkasabik noong muntik na niyang pilitin hulihin ang malaking isda. Halos naulit na rin niya ang pagkakamaling iyon. Lolo, halos maiyak na wika ni Juan. Kung wala po kayo noon,
Baka ako rin ay ipinatong ni Mang Jose ang kamay sa kanyang balikat. Ang mga mata banayad ngunit matatag. Kaya narito ako, Juan. Gusto kong matutunan mo hindi lamang ang paghahagis ng lambat, kundi pati ang tamang paraan ng pamumuhay. Inabot niya kay Juan ang makintab na kabibe mula sa kahon. Ito ang regalo mula sa aking kaibigang nawala. Sabi niya, bawat kabibe ay isang bulong ng dagat. Ingatan mo ito upang maalala mong ang dagat ay maganda, ngunit mapanganib. Mula noon, palagi ko itong dala. Ngayon, ibinibigay ko na sa iyo. Nanginginig na tinanggap ni Juan ang kabibe. Idinikit niya ito sa tainga at narinig ang tunog ng hangin at alon na tila may mensahe mula sa nakaraan. Sa sandaling iyon, wari bang naririnig niya ang tinig ng yumaong kaibigan, kasama ang kanyang pagsisisi at walang hanggang paalala. Lolo, nangangako po ako, mariing wika ni Juan. Hinding-hindi ko babaliwalain ang dagat ni ang mga aral ninyo. Mabubuhay akong iba at hindi uulit sa pagkakamaling iyon. Tinitigan siya ni Mang Jose, tumango at kumislap ang tiwala sa kanyang mga mata. Magaling, Juan. Tandaan mo, bawat tao ay may malaking isda sa buhay niya. Kung marunong kang maghintay at maging mapagpakumbaba, hindi mo ito mawawala. Nang hapon ding iyon, habang pinapula ng paglubog ng araw ang kalangitan, nakaupo si Juan sa buhanginan, hawak ang kabibe. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya tumingin kay Mang Jose bilang isang matandang mangingisda, kundi bilang guro, ama, at tagapagdala ng mga alaala at aral para sa susunod na salinlahi. Sa ilalim ng bulong ng mga alon, tila may narinig siyang tinig. Maghintay ka, makinig ka, alalahanin mo. Nagtapos ang kabanata 6, sa anyo ng isang batang nakaupo sa tabing dagat, niyayakap ang kabibe, at nakatingin sa malayo kung saan nakatago ang mga pagsubok at mga pangakong hindi pa natutupad.